Magandang araw po sa inyong lahat. Isa na muling full story ang nais kong ihandog sa mga giliw nating tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tiyak na magpapa-inlove sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng pusong sugatan, mga pusong sawi at mga pusong puno ng pagmamahal dito lang sa Dear Love. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng aking video. Paklik din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. You're making a fool of yourself, Veronica Salvador. Kausap ni Veronica ang sarili habang nakatitig sa salamin na marangyang banyo ng mansyon. Ramdam niya mabilis na tibok ng kanyang puso. Isang ritmong hindi dulot ng kaba sa trabaho, kundi ng isang lalaking bumasag sa lahat ng pader na matagal niyang itinayo. Una ay nang pumayag ka sa kalokohang ito. Bulong niya, hinahawakan ang gilid ng lababo. Ngayon naman ay hinayaan mo ang sarili mong mahulog ang loob sa kanya. Naisip tuloy niya kung tama nga ba ang pasya na noon. Noon, kapag may problema siya, alam niya ang gagawin. Kontrolado niya ang lahat ayon sa kanyang kagustuhan. Sanay siya sa diskarte ng buhay sa Maynila. Matigas, lohikal, walang pawang sa emosyon. Ngunit nang dumating si Tristan de Chavez sa buhay niya, tila isang malakas na bagyo na nanalasa ang binata. Ginulo ang kanya maayos na mundo. At hindi maaari ang ganoon. Batid niyang sa oras na tuluyan siyang bumigay, mas matinding sakit sa damdamin ang idudulot niyon sa kanya. Kaya dapat, ngayon pa lang, ay ayusin na niya ito. Huminga siya ng malalim. Kinuha ang kanyang bagong cellphone sa ibabaw ng vanity table at akmang tatawagan ito nang bigla itong magring. Isa lang naman na nakakaalam ng numerong iyon, ang nagmamay-ari ng boses na nagpapahina sa kanyang mga tuhod. Hello? Saad niya? Pinipilit na maging formal ang tono. I'm sorry. Narinig niya ang husky na boses ni Tristan sa kabilang linya. May bahid ng sinseridad na hindi niya inaasahan. Hindi dapat kita pinangunahan. Sa dalawang salitang yon, nagrigodon na naman ang puso niya. Napabuntong hininga si Veronica na pasandal sa pader. Paano ko ba isasaayos ang nararamdaman ko para sa'yo kung sa tuwina ay ganyan ang reaksyon ko sa boses mo? Kalimutan mo na yon, Tristan. Sagot niya, pinipilit ang isang pilit na tawa. Masyado lang akong maraming kaartehan sa katawan. Ako pa nga dapat ang humingi na paumanhin sa iyo eh. Pero nasabi mo rin noon na mag-iisip ka muna kung ano ang gusto mo para sa bonus mo. Hindi kita pinakinggan. Tristan, ayoko na munang pag-usapan ng tungkol sa kasunduan natin ngayon. Pagputol niya sa sasabihin nito. Pagod na siya sa usaping pera. Pagod na siya sa paalala na ang lahat ng ito ay isang transaksyon lamang. Ito ang unang pagkakataon na nakawala ako sa demands ng trabaho at buhay ko sa Maynila. Gusto ko sanang ibakasyon ng katawan at isip ko. Pwede bang dito na muna ako magbakasyon habang hindi pa natatapos ang party? Because all of a sudden, I felt really tired. Natahimik ang kabilang linya. Ramdam ang bigat ng hininga ng binata. Veronica, tila may nais pa itong sabihin, ngunit pinigilan ng sarili. Darating ngayon si Dr. Alicia. Gusto mo bang magpatingin na rin sa kanya? Napakagatlabi si Veronica. Kung hihilingin ba niya sa binata na hintuan na ang pag-aalala sa kanya, papayag kaya ito na hindi siya napapahiya? O baka mas lalo lang nitong mapansin na apektado siya? No thanks, wala naman akong sakit. But I'm worried about you. Tila may pumiga sa puso niya sa narinig. Ang mga salita ni Tristan ay tumatagos sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Hindi bang matagalan ang lahat ng ito, Veronica? Huwag kang masyadong umasa. Piping paalala niya sa sarili upang magising sa katotohanan. Huwag kang ganyan. Hindi bagay sa'yo. Biro niya. Sinusubukang ibalik ang magaan na atmosfera. Wala akong pakialam. Biglang nagbago ang tono ng boses nito. Naging seryoso at may utos. Humarap ka sa kaliwa mo. Nagtataka man ay lumabas si Veronica ng banyo at tinungo ang malaking glass door ng kanyang silid. Binuksan niya ito at lumabas sa malawak na veranda. Humarap siya sa kaliwa. Doon, sa veranda ng kabilang silid na may distansyang kulang-kulang 10 metro, nakatayo si Tristan. Hawak nito sa isang kamay ang cellphone habang ang kabila naman ay may hawak na isang pumpon ng bulaklak. Mga sariwang bulaklak na tila bara-bara lang na pinita sa hardin sa ibaba. Hindi ka na ba galit? Tanong nito, nakatingin ng diretso sa kanya mula sa malayo.
Umiling si Veronica. May maliit na ngiti na sumilay sa kanyang mga labi. Kung ganon, tanggapin mo ang mga bulaklak na ito. Paano ko tatanggapin iyan ang layo mo? Madali lang yun. Bago pa man makapagsalita si Veronica ay nakita niyang itiniklop ni Tristan ang cellphone nito. Inipit ito sa kanyang mga ngipin, ang tangkay na mga bulaklak at marahang sumampa sa pasamano ng sarili nitong veranda. Naalarma ang buong pagkatao ni Veronica. Anong balak mong gawin? Mabilis niyang itiniklop ang kanyang cellphone at humawak sa railings ng sariling veranda. Hinarap ang baliw na binata. Huwag mong sabihing tatalon ka rito mula riyan. Saglit na tinanggal ni Tristan ang mga bulaklak sa kanyang bibig. Nakakaloko ang ngiti. Don't worry. I used to do this when I was still a kid. Nagsimula pa itong mag-chant na parang bata. Mind over matter. Mind over matter. Tristan, hindi ka na bata. Sigaw niya. Ngunit mukhang desidido ang binata sa kanyang gagawin. Walang nagawa si Veronica kundi lumapit sa pinakapasamano ng kanyang veranda upang abangan ang paglapag nito. Pakiramdam niya ay lumukso rin ng kanyang puso sa lalamunan na makita ang pagkatalo nito. Ngunit hindi naging perpekto ang kalkulasyon na mahabang binti ni Tristan. Ang mga braso lang nito nakakapit sa pasamano ng veranda ni Veronica habang ang katawan nito ay nakalawit sa hangin. Tristan! Mabilis na dinaluhong niya ito at tinawakan na mahigpit sa kwelyo ng polo shirt na suot nito. Alam mo, Tristan, nanggigigil na wika niya. Ang dulo ng mga daliri ay nanginginig habang inaalalayan itong makasampa. Hindi ka mamamatay sa pagkakahulog dito dahil ako ang papatay sa'yo. Sure, hingal na sagot ng binata, ngunit may nakakalokong kisla pa rin sa mata. Pero bago iyan, kunin mo na muna itong mga bulaklak, ang daming tinik eh. Subalit hindi pa man nakakakilos si Veronica para abutin ang bulaklak, biglang dumulas ang mga kamay ni Tristan sa pasamano. Tristan! Isang malakas na kalabog ang sumunod, kasabay ng pagsigaw ni Veronica na umalingaw-ngaw sa buong mansyon ng mga De Chavez. Tristan! Halos lumabas ang puso ni Veronica sa kanyang dibdib na makita ang tuluyang pagkahulog ng binata. Mabilis siyang sumungaw sa railings ng veranda. Ang dalawang kamay ay nakakapit ng mahigpit habang nanginginig ang buong katawan sa takot. Isang malakas na kalabog at kaluskos na mga sanga ang sumunod. Doon sa ibaba, sa mismong malalagong halaman na ng mansyon, bumagsak si Tristan. Eksaktong-eksakto sa gitna ng malalaking plot ng dwarf santan. Aray, ang sakit ng likod ko, daing ni Tristan. Nakahiga ito ng patihaya, nakapikit ang mga mata at napapaligiran ng mga nagatlong pulang bulaklak ng santan. Ang punpon ng mga bulaklak na pinilit niyang iabot kay Veronica ay nakapatong pa rin sa kanyang dibdib. Tila ba, dinala niya ito sa kanyang libingan. Tristan, Diyos ko, huwag kang gagalaw. Sigaw ni Veronica na halos maiyak na sa labis na pag-aalala. Mabilis siyang tumalikod. Patakbong tinawid ang kanyang silid at binuksan ang pinto. Hindi na niya inalintana kung nakatsinelas ba siya o hindi. Ang tanging lamang naisip niya ay ang kaligtasan ng baliw na lalaking iyon. Pababa ng engrandeng hagdanan ng mansyon ay muntik pa siyang madulas, ngunit wala siyang pakialam. Nang makalabas siya sa pinto patungo sa gilid ng hardin, nadatnan niyang dahan-dahang bumabangon si Tristan habang nagpapagpag ng mga dahon sa kanyang buhok at polo. Ano ba ang pumasok sa utak mo at ginawa mo yun? Bulyaw ni Veronica, hingal na hingal habang papalapit. Ang galit sa kanyang boses ay may halong matinding takot. Paano ko nabali ang buto mo? Paano ko napadpad ka sa semento? Tristan, hindi ka na 6 na taong gulang. Tumingala si Tristan sa kanya. Sa halip na magreklamo sa sakit, isang malapad at nakakahumaling na ngiti ang isinalubong nito sa kanya. Pero nakita mo naman, di ba? Buhay pa ako. At saka, hindi naman ako sa semento bumagsak. Sinalaw ko ng mga santan mo. Santan ko, kay Doña Elena mga yan. Singhal ni Veronica, bagamat lihim na nakahinga na maluwag, na makita nakatayo naman ito ng maayos. Tingnan mo nga sarili mo, mukha kang galing sa gera. Pero seryoso Veronica, humakbang palapit si Tristan. Medyo pika ang lakad dahil sa sakit ng balakang, ngunit ang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanya. Iniabot niya ang medyo nayurak na pumpon ng bulaklak. Para sa'yo talaga to. Sorry na kung nagalit kita kanina. Natigilan si Veronica. Tinignan niya ang mga bulaklak. Pagkatapos ay ang mukha ni Tristan na may kaunting dumi pa sa pisngi. Ang pader na pilit niyang itinayo kanina sa banyo ay tila unti-unting natitibag sa tapat ng lalaki. Marahang tinanggap ng kanyang kamay ang mga bulaklak. Salamat. Mahinang bulong ni Veronica. Nararamdaman muli ang pamilyar na init sa kanyang mga pisngi. Pero sa susunod na mag-abot ka ng bulaklak, gamitin mo ang pinto.
Hindi ang bintana. Malinaw? Yes, ma'am. Masusunod po. Pabirong sumaludo si Tristan. Ngunit ang tahimik at romantikong sandali ng dalawa ay hindi nagtagal. Mula sa sliding door ng engrandeng sala, narinig nila mabilis at mabibigat na yabag ng mga paa. Anong nangyari? May narinig kaming sumigaw. Unang lumabas si Doña Elena, ang ina ni Tristan, na may hawak pang pamaypay at bakas ang labis na pag-aalala sa muka. Kasunod nito ang ama ni Tristan na si Don Amado, na may hawak pang baso ng wine, at ang makulit na kapatid ng binata na sina Troy at Trina. Nang makita ng pamilya ang hitsura ng dalawa, si Veronica na hawak ang nayurak na bulaklak at si Tristan na punong-puno ng dahon at may bitak-bitak na halaman sa likod ay sabay-sabay silang napatigil. Aba, Tristan, anong ginagawa mo riyan sa taniman ng santan ko? Kunot noong tanong ni Doña Elena bago dahan-dahang napangiti na makita ang hawak ni Veronica. Wag mong sabihin. Bro, seryoso? Umakyat ka na naman sa veranda? Natatawang singit ni Troy habang sinisiko ang kapatid. Sabi ko naman sa'yo, laos na ang pagiging Romeo. O Romeo, sa panahon ngayon, nagpapadala na lang ng grab food. Shut up, Troy. Asik ni Tristan habang namumula ang mga tenga sa hiya dahil nahuli sila ng kanyang buong pamilya. Oh my gosh, kuya! Sobrang old school pero nakakakilig. Tili naman ang bunsong si Trina habang pumapalakpak pa. Ate Veronica, wag mo munang sagutin yan. Pahirapan mo muna para tumalon ulit. Napayuko na lang si Veronica. Hinahawakan na kanya noo dahil sa halo-halong emosyon. Nahihiya, natatawa, at higit sa lahat, nakakaramdam ng isang uri ng init at kalinga mula sa pamilyang ito na matagal na niyang hindi nararanasan sa sarili niyang buhay. Lumapit si Don Amado at tinapik ang balikat ng anak. Mukhang maayos naman ang bagsak mong anak, pero sa susunod, siguraduhin mong hindi sa paboritong halaman ng mami mo ang bagsak mo, kundi malilintikan ka talaga. Nagtawanan ng buong pamilya. Sa gitna ng ingay at asaran ng pamilya de Chavez, nagtagpo ang mga mata ni na Veronica at Tristan. Sa sandaling iyon, alam ni Veronica na kahit anong pilit niyang iwasan ang kasunduan ng ang lalaking ito, unti-unti nang nagnanakaw ng espasyo sa kanyang puso ang mundong kanyang pinasukan. O siya, tama na ang asaran at baka kung ano pa ang mangyari sa mga buto nitong si Tristan. Natatawang agaw pansin ni Doña Elena habang ibinawag-away ang kanyang pamaypay. Pumasok na kayo sa loob at ihahanda na ang hapunan. Veronica, iha, sumama ka na sa amin. Kailangan mong magpataba dahil mukhang masyado kang pinagod ng trabaho mo sa Maynila. Salamat po, tita. Nakangiting sagot ni Veronica, bagamat may kaunting kaba pa rin naiiwan sa kanyang dibdib. Bago sila tuluyang pumasok sa malawak na dining area, marahang hinawakan ni Tristan ang siko ni Veronica. Lumingon ang dalaga at nakita ang masuyong titig ng binata. Ayos ka lang ba? Mahinang tanong ni Tristan. Sinisiguradong sila lang dalawa makakarinig. Ako dapat na nagtatanong yun sa'yo. Ikaw ang nahulog sa veranda, diba? Pabalik na biro ni Veronica, ngunit binalot ng seryosong tingin ng kanyang mga mata. Seryoso, Tristan. Huwag mo nang uulitin yon, please. Natakot talaga ako. Bahagyang natigilan si Tristan. Bago dahan-dahang lumampot ang ekspresyon ng mukha nito. Kung alam ko lang na mag-aalala ka ng ganyan, matagal ko nang ginawa. Ewan ko sa'yo. Saway ni Veronica. Sabay talikod para itago ang malaking ngiti at ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Ngunit hindi niya binitiwan ang pumpon ng santan na hawak niya. Puno ng kwentuhan at tawanan ang hapunan ng pamilya de Chavez. Nakalatag sa mahabang lamesa ang iba't ibang putahe mula sa mainit na sinigang, malutong na lechon kawali hanggang sa mga paboritong panghimagas ng pamilya. Ramdam na ramdam ni Veronica ang init ng isang tunay na pamilya. Isang bagay na matagal nang nawala sa kanya mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Alam mo, Veronica, panimula ni Don Amado habang naghihiwa ng karne. Bihira magdala ng babae rito sa mansyon si Tristan. Actually, ikaw pa lang ang una niyang ipinakilala sa amin ng formal. Talaga po? Gulat na tanong ni Veronica. Napatingin kay Tristan na biglang nabulunan sa iniinom nitong tubig. Ma'am, Dad, please, kakain na lang tayo, okay? Pamumula ni Tristan habang nagpupunas ng bibig gamit ang table napkin. Aba, totoo naman na. Susog ni Troy na may nakakalokong ngiti. Noong college yan, puro kotse at barkada lang inaatupag. Akala nga namin noon, magiging pari na yan eh. Kuya Troy, grabe ka naman. Mas mukha kayang playboy si Kuya Tristan. Sadyang pihikan lang talaga. Sabat naman ni Trina, sabay tingin kay Veronica. Pero Ate Veronica, bagay na bagay talaga kayo. Bagay sa kanya may nagpapatino. Nagtawanan muli ang lahat. Habang si Veronica naman ay napapangiti ng pilit,
Sa likod ng sayang nararamdaman niya, may kung anong kirot ang gumapang sa kanyang puso. Kung alam lang nila ang katotohanan, sa oob ng kanyang isip, kung alam lang nila ang lahat ng ito ay nagsimula lang sa isang kontrata, sa isang kasunduang kapalit ng ₱1,000,000. Napansin ni Tristan ang biglang pagtahimik at pagbaba ng tingin ng dalaga. Palihim nitong inabot ang kamay ni Veronica sa ilalim ng lamesa at parahan itong piniga upang magbigay ng lakas ng loob. Ang simpleng haplos na iyon ay sapat na para pakalmahin ang nagwawalang emosyon ni Veronica. Pagkatapos ng masaganang hapunan, nagpaalam muna ang mga magulang at kapatid ni Tristan para magpahinga. Naiwan ang dalawa sa malawak na balkonahe sa ibaba, nakatanaw sa madilim ngunit payapang hardin ng mansyon, maligamgam ang hangin ng gabi at maririnig ang mahinang huni ng mga kuliglig. Salamat sa paghawak ng kamay ko kanina. Basag ni Veronica sa katahimikan. Nakasandal siya sa pasamano, hawak ang isang tasa ng tsaa. Alam ko nag-iisip ka na naman tungkol sa kasunduan natin. Seryosang sagot ni Tristan. Humakbang ito, lapit sa kanya. Sapat na para maamoy ni Veronica ang bango ng binata. Veronica, nakikita ko sa mga mata mo ang bigat tuwing binabanggit ng pamilya ko tungkol sa atin. Huminga na malalim si Veronica. Itiningon ang mga mata sa kawalan. Hindi ko lang maiwasang makonsensya, Tristan. Napakabait ng mga magulang mo. Napakasaya ng pamilya mo. Pakaramdam ko, niloloko natin sila. Umayos ng tayo si Tristan at hinarap ng buong buo si Veronica. Hinawakan niya ang dalawang balikat ng dalaga. Pinipilit itong patinginin sa kanyang mga mata. Kung ganoon, bakit hindi natin totohanin na lang? Natigilan si Veronica. Parang huminto ang ikot ng mundo sa narinig niya. Anong sinasabi mo? Veronica, hindi kita binayaran para lang maging pansamantalang kasintahan sa harap ng pamilya ko. Pag-amin ni Tristan, ang boses ay puno ng emosyon at katapatan. Ginamit ko lang ang kontratang iyon para magkaroon ng dahilan na mapalapit sa'yo. Dahil noong una ba lang kitang makita sa Maynila, alam ko nang ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Ang ₱1,000,000, walang halaga yun kumpara sa pagkakataong makasama ka. Bumilis ang tibok ng puso ni Veronica. Ang mga pader na matagal niyang iningatan ay tuluyan ng gumuho sa tapat ng lalaking nakatayo sa harap niya. Parang nabitawan ni Veronica ang hawak niyang tasa ng tsaa sa narinig. Ang mga salita ni Tristan ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang deklarasyon na hindi niya kailanman inasahang magmumula sa isang de Chavez. Tristan, nanginginig ang boses niya. Dahan-dahang inalis ang mga kamay nito sa kanyang balikat. Humakbang siya pabalik. Pilit na binabawi ang natitira niyang lohika. Huwag ka naman magbiro ng ganyan, hindi nakakatawa. Mukha ba ako nagbibiro, Veronica? Isang hakbang muli ang ginawa ni Tristan. Nilapitan ng distansyang ginawa niya. Walang bakas na pag-aalinlangan sa mga mata ng binata. Noong una kitang makita sa business conference sa Maynila, nakatitig ka sa mga papeles mo na parang pasan mo ang buong mundo. Doon pa lang, gusto na kitang protektahan. Ang kontratang ₱1,000,000? Paraan ko lang yun para mapilitan kang huminto. Para mapilitan kang sumama sa akin dito sa probinsya at makapagpahinga. Naramdaman ni Veronica ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Halo-halong emosyon ang sumasakal sa kanya. Pagkabighani, takot, at ang multo ng kanyang nakaraan. Hindi ganoon kadali yun, Tristan. Umiiling na saad niya, habang isang luha ay tuluyang pumatak sa kanyang pisngi. Sanay akong mag-isa. Sanay akong ako ang nag-aalaga sa sarili ko dahil walang ibang gagawa nun para sa akin. Ang mundong ginalawan ko sa Maynila, puro transaksyon lang. Takot akong sumagal sa bagay na walang kasiguruhan, gaya ng pag-ibig. Veronica, tumingin ka sa akin. Pakiusap na Tristan. Ang boses ay naging marahan, puno ng pagsuyo. Inabot niya ang mukha ng dalaga at pinunasan ng luha sa pisngi nito gamit ang kanyang hinlalaki. Hindi mo kailangan mag-isa rito. Hindi mo kailangan kontrolin ng lahat. Hayaan mo naman na ako ang mag-alaga sa'yo. Sa ilalim na liwanag ng buwan at sa gitna ng malamig na hangin ng gabi, tila nawala ng lakas si Veronica na lumabaman pa. Ang init ng palad ni Tristan sa kanyang mukha ay sapat na para tunawin ang lahat ng kanyang takot. Dahan-dahang inilapit ni Tristan ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon, walang kontrata, walang pera, at walang pamilyang nagmamasid. Ang tanging naroon ay ang dalawang pusong matagal na naghahanap ng kalinga. Marahang nilapat ni Tristan ang kanyang mga labi sa mga labi ni Veronica. Isang malambot, matamis, at papagkalingang halik na tila ba nagbibigay ng pangako ng isang bagong simula. Napapikit si Veronica. Hinayaan ang sarili na tanggapin ang pag-ibig na patagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili.
Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang kumapit sa braso ng binata, sumasabay sa banayad na ritmo ng kanilang pagtatagpo, na maghiwalay ang kanilang mga labi. Kapwa sila hingal, ngunit may mga ngiti na sa kanilang mga muka. So, bulong ni Tristan, ang noo ay nakalapat pa rin sa noo ni Veronica. Pwede ko na bang sabihin kay Mami na hindi na 1,000,000 ang bayad sa'yo, kundi ang puso ko na? Natawa na mahina si Veronica, pinalo na bahagya ang dibdib nito. Masyado ka mabilis. Hayaan mo muna akong maranasan ang panliligaw mo ng walang kontrata. As you wish, my lady. Nakangiting sagot ng binata, sabay yakap na mahigpit sa dalaga habang nakatanaw sila sa gabi. Ang sumunod na umaga ay nagsimula na parang isang panaginip para kay Veronica. Pagkagising niya, sinalubong agad siya ng init ng sikat ng araw at ng isang text message mula kay Tristan. Good morning, my lady. I'm waiting for you sa garden. Breakfast is ready. May malaking ngiti sa kanyang mga labi habang pababa ng hagdan. Pakiramdam niya, matapos ang napakahabang panahon, sa wakas ay nahanap na niya ang isang lugar kung saan ligtas siyang maging mahina, kung saan hindi niya kailangang maging matatag mag-isa. Subalit ang magandang gising na iyon ay mabilis na nabura nang marating niya ang sala. Nakatayo roon si Doña Elena, hawak ang isang piraso ng papel. Sa tabi nito ay si Don Amado na seryoso ang mukha at ang mga kapatid ni Tristan na sina Troy at Trina na hindi makapagsalita. Ang masayang atmosfera ng mansyon kagabi ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Veronica, mahinang tawag ni Doña Elena. May bahid ng lungkod at pagkabigo sa kanyang boses. Ano ito? Lumapit si Veronica na may kabog sa dibdib. Nang tingnan niya ang papel na hawak ng matandang babae, tila gumuho ang semento sa kanyang kinatatayuan. Iyon ang orihinal na kopya ng kontrata, ang kasunduan kung saan nakasaad na babayaran siya ni Tristan ng 1,000,000 piso para magpanggap bilang kasintahan ito sa harap ng pamilya. Nahulog marahil ito mula sa kanyang folder na nagmamadali siyang bumaba kagabi dahil sa pagkahulog ni Tristan. Tita, nauutal na simula ni Veronica. Pakiramdam niya ay biglang natuyo ang kanyang lalamunan. Let me explain. So, totoo nga? Mariing tanong ni Don Amado. Humakbang ito palapit. Ang buong akala namin ay seryoso ang anak ko sa'yo. Ang buong akala namin, nahanap na niya ang babaeng mamahalin niya. Pero ang lahat ng ito, ang pagpunta mo rito, ang pagpapakilala mo sa amin, negosyo lang pala. 1,000,000 piso para lokohin kami? Hindi po ganoon, Tito. Pumatak ang luha sa mga mata ni Veronica. Ang kahihiyan at ang takot na mawala ang tiwala ng pamilyang ito ay labis na nagpabigat sa kanyang dibdib. Noong una po, oo, dahil sa pera at sa pangangailangan po. Pero bago pa man po mangyari ang kagabi, hindi ko na po iniisip ang pera. Anong kaguluhan ito? Bumukas ang pinto mula sa garden at pumasok si Tristan. May hawak ng platito ng prutas. Agad na napansin ng binata ang umiiyak na si Veronica at ang hawak na papel ng kanyang ina. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Ang kaninang masayahing mga mata ay napalitan ng labis na pag-aalala at proteksyon. Ma'am, Dad, akin na yan. Mabilis na lumapit si Tristan at kinuha ang kontrata sa kamay ng ina. Tristan, paano mo nagawa lulokohin ng pamilya mo? Umiiyak na sa adi Doña Elena. Ginamit niyo ang damdamin namin para lang sa isang palabas? Hindi palabas ang nararamdaman ko para sa kanya, Ma'am. Mariing depensa ni Tristan. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ni Veronica at hinila ito sa kanyang likuran upang itago. Ako may kasalanan ng lahat ng ito. Ako ang gumawa ng kontrata. Ako ang pumilit sa kanya. Huwag niyo siyang sisihin dahil wala siyang ibang ginawa kundi ang sumunod sa gusto ko. Ngunit bakit, Tristan? Bakit kailangan mong magbayad ng babae? Galit na tanong ni Don Amado. Huminga na malalim si Tristan. Hinarap ang kanyang ama na may buong katapatan. Dahil natatakot ako, Dad. Natatakot akong tanggihan niya ako. Alam kong subsub siya sa trabaho sa Maynila at marami siyang pinagdadaanan. Ginamit ko ang pera para magkaroon ako ng pagkakataon na dalhin siya rito, na makilala niyo siya, at higit sa lahat, para maipakita ko sa kanya kung paano ang tunay na mahalin at alagaan ng isang pamilya. Tumingin si Tristan kay Veronica. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at pag-ibig. At kagabi, napatunayan ko na hindi na pera nagpapanatili sa amin sa tabi ng isa't isa. Mahal ko siya, Dad. Mahal ko si Veronica nang walang kapalit na kahit magkano. Natahimik ang buong sala. Ang mabigat na revelasyon ay nag-iwan ng malalim na emosyon sa bawat isa, habang si Veronica naman ay patuloy sa pag-iyak. Hindi alam kung paano tatanggapin ang labis na proteksyon na ibinibigay sa kanya ng lalaki ngayon ay tuluyan na nagmamay-ari ng kanyang puso. Nanatiling tahimik ang buong sala matapos ang mariing pagtatapat ni Tristan. Maririnig ang bawat hikbi ni Veronica
habang nakakapit na mahigpit sa likod ng polo ng binata. Pakiramdam niya, ano man ang maging desisyon ng mga magulang ni Tristan ay tatanggapin niya. Basta't wag lang mapahamak ang lalaking handang sumalo ng lahat ng galit para sa kanya. Huminga ng malalim si Don Amado. Tiningnan niya ang kanyang asawa, kay Doña Elena, na dahan-dahan nagpupunas ng mga luha gamit ang kanyang panyo. Tristan, seryosong panimula ng ama. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Napakalaking kalokohan ang ginawa mo. Ang pag-ibig ay hindi pinapasukan ng kontrata at lalong hindi ginagamitan ng pera para lang mapalapit sa isang tao. Alam ko, Dad, at humihingi ako ng tawad sa inyo, Mommy. Nakayukong sagot ni Tristan, ngunit hindi niya binitiwan ang kamay ni Veronica. Humakbang naman palapit si Doña Elena. Tiningnan niya sa Veronica na namumula ang mga mata sa kaiiyak. Sa halip na galit, ang rumipleng emosyon sa mukha ng matandang babae ay malalim na habag at pangunawa. Veronica, iha, marahang tawag ng ina ni Tristan. Tumingin ka sa akin. Dahan-dahang sumungaw sa Veronica mula sa likod ni Tristan. Pilit na pinipigil ang kanyang pag-iyak. Tita, patawad po talaga. Hindi ko po sinasadyang saktan ang pamilya ninyo. Isang panayad ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Elena na ikinagulat ng lahat. Nagalit ako noong una dahil akala ko ay pinaglalaroan niyo nararamdaman namin. Pero habang nakikinig ako sa anak ko at habang nakikita ko kung paano kanya protektahan ngayon, alam kong hindi na ito isang palabas. Lumapit din si Trina at tinawakan ng kabilang kamay ni Veronica. Ate Veronica, nakita namin kung paano ka nag-alala noong mahulog si Kuya sa veranda kagabi. Walang acting na ganoon katotoo. Kitang-kita na mahal mo rin siya. Ang totoo niyan, pagpapatuloy ni Don Amado habang itinutupi ang kontrata na kinuha niya ulit kay Tristan. Gusto ko sanang magalit ang tuluyan, pero dahil mukhang naging matalino at seryoso ang loko kong anak dahil sa iyo, Veronica, handa kaming palagpasin ito. Pero sa isang kondisyon. Ano po iyon dito? Kabadong ngunit may pag-asang tanong ni Veronica. Tumingin si Don Amado kay Tristan bago muling humarap sa dalaga. Ipunin mo ang 1,000,000 piso na ibinigay ng anak ko sa iyo. Huwag mong gagastusin. Dahil ang perang iyan ang gagamitin ninyong pondo para sa inyong kasal sa hinaharap. Nalaki ang mga mata ni na Veronica at Tristan sa narinig. Dad, seryoso? Pulalas ni Tristan. Biglang nagliwanag ang mukha nito na parang isang bata na nabigyan ng regalo. Aba, oo, para naman hindi masayang ang kontrata ninyo. Natatawang sagot ni Troy, sabay akbay sa kanyang kapatid. Mukhang may kasalan na tayong paghahandaan na. Sa gitna ng tawanan at muling pagbabalik ng init sa mansyon, naramdaman ni Veronica ang pagluwag ng bara sa kanyang dibdib. Humarap siya kay Tristan na noon ay nakatitig na rin sa kanya na may labis na kagalakan. Sabi ko sa'yo, hindi ka na mag-iisa. Bulong ni Tristan bago barahang isinandal ang kanyang noo sa noon ng dalaga habang ang pamilya de Chavez ay nagbubunyi sa kanilang paligid. Matapos ang tila bagyong emosyon ng umagang iyon, unti-unting bumalik ang kapayapaan sa mansyon ng mga de Chavez. Ngunit ang kapayapaang ito ay may kalakip ng bagong kahulugan. Wala na ang mabigat na lihim na nagpapahirap sa kalooban ni Veronica. Wala na ang anino ng 1,000,000 pisong kontrata na nagdidikta sa bawat kilos niya. Sigurado ka bang ayaw mong sumabay sa amin sa bayan? Tanong ni Doña Elena habang nag-aayos ng kanyang sombrero sa harap ng salamin sa sala. Kasama nito sina Don Amado at Trina na nakabihis na rin para sa isang family brunch kasama ang ilang malalapit na kaibigan. Opo, tita, salamat po. Gusto ko muna sanang tapusin ang ilang backlogs ko sa trabaho sa Maynila para tuluyan ko na ma-enjoy ang bakasyon ko rito. Nakangiting sagot ni Veronica. O sige, iha, pero wag mong masyadong subsuban ang sarili mo sa trabaho ha. Ipinagkatiwala ka sa amin ng anak ko, kaya bawal kang magkasakit dito. May lambing na bili ni Don Amado bago sila tuluyang lumabas ng pinto. Nang maiwan si Veronica sa malawak na mansyon, nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa. Umakyat siya sa kanyang silid, kinuha ang kanyang laptop at lumabas sa malawak na veranda, ang mismong lugar kung saan naganap ang pagkahulog ni Tristan nitong nakaraang gabi. Sariwa ang hangin at napakatahimik ng paligid. Habang nagpapadala ng mga email at nag-aayos ng kanyang mga digital files, hindi niya mapigilang mapatingin sa ibaba sa nasirang plot ng mga dwarf santan. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sino ba mag-aakala ang isang tulad ni Tristan ang babasag sa lahat ng pader ko? Saob ng kanyang isip. Nalubog si Veronica sa trabaho ng halos 3 oras. Nang isara niya ang laptop, napansin niyang papasikat na ang tanghali at nakakaramdam na siya ng kaunting gutom. Akma siyang tatayo na marinig siya ng marahang katok sa kanyang pinto. Pasok, wika niya. Bumukas ang pinto at iniluwa nito si Tristan.
Ngunit sa halip na ang seryoso o makulot nitong hitsura, may suot itong apron na may disenyong bulaklak na halatang hinablot lang sa kusina ng kanyang ina at may dalawang bitbit na paper bag. Dahil alam kong hindi ka sumama sa bayan at panigurado nakalimutan mo na kumain dahil sa trabaho. Nag-deliver ako. Nakangiting saad ng binata, sabay taas sa mga bitbit niya. Akala ko ba kasama ka ni na tita? Tanong ni Veronica habang inilalagay ang laptop sa gilid upang bigyan ng espasyo ang binata sa maliit na lamesa sa veranda. Nagdahilan ako na masakit pa ang balakang ko dahil sa pagkahulog ko kagabi pag-amin ni Tristan sa baikindan. Pero ang totoo, gusto lang talaga kitang makasama mag-isa. Walang asgaw ni Troy, walang tili ni Trina. Inilapag ni Tristan ang mga pagkain. Amoy na amoy ni Veronica ang masarap na luto ng kare-kare at may kasama pang mainit na kanin. Salamat, Tristan. Tapat na saad ng dalaga habang pinapanood ng binata na mag-asikaso ng kanilang plato. Hindi ko alam na marunong ka palang mag-alaga ng ganito. Marami ka bang hindi alam sa akin, Veronica? Seryosang sagot ni Tristan habang umuupo sa katapat niyang upuan. Hinawakan nito ang kamay ni Veronica sa ibabaw ng lamesa. Wala ngayon. Asahan mo na ito ang magiging normal na buhay mo. Hindi mo na kailangan magmadali. Hindi mo na kailangan mapagod na mag-isa. Tinitigan ni Veronica ang binata. Ang kanyang puso na dati ay puno ng pagdududa ay tila natagpuan na ang kanyang sariling tahanan sa mga mata ni Tristan. Dahan-dahang lumapit ang kanilang mga mukha sa isa't isa. Handang dugtungan ng tamis ng kanilang nakaraang gabi nang biglang mag-ring nang napakalakas ang cellphone ni Tristan. Nairita si Tristan na marinig ang sunod-sunod at malakas na ring ng kanyang cellphone. Gusto niya sanang huwag na lang itong pansinin, ngunit na makita ang pangalan sa screen, napamuntong hininga siya, ang manager ng pamilya de Chavez, para sa kanilang negosyo sa ibang bansa ang tumatawag. Sagutin mo na, baka mahalaga yan. Marahang pakiusap ni Veronica habang inaayos ang kanyang upo. Pilit nang umiti si Tristan bago sinagot ang tawag. Habang nakikinig ang binata, dahan-dahang nawala ang ngiti sa kanyang mga labi at napalitan ito ng seryosong lukot sa noo. Are you sure? Walang ibang paraan? Sige, kakausapin ko si Dad mamaya. Ibinaba ni Tristan ang telepono at tumingin kay Veronica na may bakas ng lungkot at pag-aalinlangan. May problema ba? Untag ng dalaga. Kailangan ko lumipad patungong Singapore sa susunod na linggo, Veronica. Pag-amin ng binata, may emergency sa factory natin doon at ako ang kailangan mag-ayos ng mga dokumento. Tatagal ako roon ng halos 1 buwan. Natigilan si Veronica. 1 buwan. Kakasimula pa lang ng kanilang totoong ugnayan at ngayon ay haharapin agad nila ang pagsubok ng distansya. Ang dati niyang takot na maiwang mag-isa ay tila muling kumatok sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, pinili niya maging matatag. Hindi para itaboy ang lalaki, kundi para suportahan ito. Inabot ni Veronica ang kamay ni Tristan at maraan itong biniga. Huwag kang mag-alala sa akin. Ayos lang ako rito. Isa pa, kailangan ko rin bumalik sa Maynila para ayusin mga natitira kong trabaho at formal na mag-resign sa kumpanya para makalipat na ako rito ng tuluyan. Sigurado ka? Masusing tinitigan siya ni Tristan. Hinahanap ang anumang bakas ng pagpilit sa kanyang muka. Ayokong isipin mo na iniiwan kita matapos ang lahat ng nangyari. Tristan de Chavez, nakayanan kong mag-isa sa Maynila ng ilang taon. Natatawang paalala ni Veronica sa kanya upang magaan ang atmosfera. Ang 1 buwan ay mabilis lang. At saka, may FaceTime naman, diba? Lumambot ang mukha ni Tristan at tinalikan ng likod ng kamay ng dalaga. Salamat, Veronica. Pangako, gagawin ko ang lahat para mapabilis ang trabaho roon. Walang araw na hindi kita tatawagan. Mabilis na lumipas sa mga sumunod na araw. Puno ito ng mga huling sandali ng paglalakad sa hardin, mga pagnanakaw ng halik sa tuwing walang nakatingin at ang mainit na suporta na buong pamilya de Chavez na tila ba tunay na anak na ang turing kay Veronica. Dumating ang araw ng pag-alis ni Tristan. Naroon ang buong pamilya sa tapat ng mansyon habang isinasakay ang mga maleta sa kotse. Bago sumakay si Tristan, humarap ito kay Veronica sa harap ng kanyang mga magulang at kapatid. Walang pag-aalinlangan ni yakap ng napakahigpit ng binata ang dalaga. Mag-iingat ka sa Maynila ha. Babantayan kita. Wala roon. Tugon ni Veronica. Pilit na pinipigil ang luha. Ikaw mag-iingat doon. Huwag kang magpapakapagod. Hoy, kuya, tama ng yakap. Baka maiwan ka ng eroplano. Asip ni Troy mula sa driver's seat. Natawaan lahat. Kumaway si Tristan habang paalis ang kotse at naiwan si Veronica na nakatanaw sa papalayong sasakyan. Ramdam niya ang lungkot. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya natatakot dahil alam niyang may isang taong babalik para sa kanya. Naging kakaiba ang pagbabalik ni Veronica sa Maynila. Ang maingay, mausok
at mabilis na takbo ng syudad na dati niyang nakasanayan ay tila naging bago sa kanya mga mata. Sa tuwing naglalakad siya sa abalang mga kalsada ng Makati, hindi na mga numero at deadlines ang laman ng kanyang isip, kundi ang malawak at payapang hardin ng mga De Chavez at ang mukha ng lalaking nasa Singapore. I miss you. Bungad ni Tristan isang gabi habang nasa FaceTime sila. Nakahiga na si Veronica sa kanyang kama sa tinutuloy ang appointment sa Maynila. Habang si Tristan naman ay nasa hotel room nito sa Singapore. May suot pang salamin na talatang galing sa pagrepaso ng mga papeles ng kumpanya. Miss din kita. Nakangiting sagot ni Veronica. Ramdam ang mabilis na tibok ng puso kahit sa screen lang sila nagkikita. Kumain ka na ba? Mukhang puyat ka na naman. Kakain pa lang katatapos ng meeting sa mga investors. Pumuntong hininga ang binata, ngunit agad na napalitan ng pilyong ngiti ang labis na pagod sa kanya mukha. Mas gaganahan akong kumain kung kasalo kita. Kamusta? Ang pag-resign mo sa kumpanya? Ayos naman, natanggap na ng HR ang resignation letter ko. Sabi ko, kailangan ko mag-focus sa personal growth ko. Natatawang wika ng dalaga. Hindi nila alam ang growth ko pala ay ang pag-aalaga ng isang lalaking mahilig tumalon mula sa beranda. Natawa na malakas si Tristan sa kabilang linya. Oh, masama ba maging madiskarte para sa pag-ibig? Gabi-gabi ay ganoon ang kanilang naging ritual. Sa kabila ng magkaibang bansa at magkaibang time zone, walang sapat na distansya ang nakapagpalamig sa apoy na kanilang nasimulan. Nagpapadala si Tristan ng mga bulaklak at pagkain sa appointment ni Veronica sa Maynila upang iparamdam na naroon pa rin ito. Habang si Veronica naman ay palaging nagpapadala ng mga paalala na huwag kakalimutang magpahinga ang binata. 3 linggo ang mabilis na lumipas. Isang hapon, habang nag-aayos ng kanyang mga natitirang gamit sa opisina si Veronica para sa kanyang huling araw sa trabaho, nakatanggap siya ng tawag mula kay Doña Elena. Veronica, iha, masayang boses ng matandang babae. Nabalitaan kong huling araw mo na riyan sa kumpanya mo ngayon. Opo, tita, tapos na po ang turnover ko ng mga proyekto. Magalang na tugon ni Veronica. Naku, mabuti naman. May munting sorpresa kami sa'yo. Dito sa mansyon kapag bumalik ka na sa susunod na linggo. Pero bago yun, gusto ko lang siguraduhin na naitabi mo ang sinabi ng tito amado mo, ha? Panunokso ng ina ni Tristan. Natawa na mahina si Veronica. Ramdam ang init ng pagtanggap ng pamilya. Opo, tita, ang 1,000,000 piso, ligtas po sa bangko. Hindi ko po ginalaw kahit 1 sentimo. Mabuti naman, dahil excited na kaming lahat na maging formal kang bahagi ng pamilya natin. Sige na, mag-iingat ka riyan sa biyahe mo pabalik dito, ha? Nang ibaba ni Veronica ang telepono, napatingin siya sa singsing na may maliit na diamante na nakasabit sa kanyang kwintas. Isang regalo na ipinadala ni Tristan bago ito lumipad patungong Singapore bilang simbolo ng kanyang seryosong intensyon. Kaunti na lang, bulong niya sa sarili. Kaunti na lang at pagkakasama na ulit tayo. Ngunit ang hindi alam ni Veronica, ang huling linggo ng kanilang paghihiwalay ay may inihandang malaking sorpresa na hindi niya kailanman inaasahan. Ang huling gabi ni Veronica sa Maynila ay binalot ng pananabik. Nakaimpake na ang lahat ng kanyang mga bagahe. Handa na para sa kanyang pagbabalik sa probinsya. Kinabukasan, ayon sa huli nilang pag-uusap ni Tristan, napaagaan tapos ang trabaho nito. Kaya't nakasakay na ito ng eroplano pabalik ng Pilipinas ng gabing iyon para sorpresahin siya. Habang nagpapatugtog ng mahinang musika sa Veronica upang pakalmahin ang kanyang excitement, biglang sumiklab ang ingay ng telebisyon sa sala. Isang breaking news ang pumutol sa gabi. Isang eroplano na nagmula sa Singapore patungong Maynila ang naiulat na nawalan ng kontak sa radar at tuluyang bumagsak sa karagatan dahil sa biglaang sama ng panahon. Nabitawan ni Veronica ang basong hawak niya, nadurog ang salamin sa sahig, kasabay ng tila pagdurog ng kanyang bundo. Nag-flash sa screen ang flight number, nanigas ang kanyang buong katawan. Iyon ang flight ni Tristan. Hindi maaari. Pabulong na iyak ni Veronica. Habang nanginginig niyang hinahanap ang kanyang cellphone, sunod-sunod ang tawag niya kay Tristan. Ngunit ang tanging sumasagot ay ang mekanikal na boses na nagsasabing hindi ito maabot. Maya-maya pa ay tumawag si Doña Elena, ngunit wala na masayang boses nito. Ang tanging narinig ni Veronica ay ang historikal na pag-iyak ng ina at ang gumagaralgal na boses ni Don Amado. Ang pananabik ng gabi ay napalitan ng pinakamadilim na bangungot sa kanilang buhay. Lumipas ang mga araw na parang isang malabong panaginip para kay Veronica. Ang balita ay tuluyang kinumpirma ng mga awtoridad. Walang nakaligtas sa trahedya, kasama si Tristan sa mga pumanaw. Sa burol at libing ng binata, parang rebultong walang buhay si Veronica. Nakatitig lang siya sa larawan ni Tristan na nakangiti. Ang napakagwapo, ang lalaking nangakong babalik, ang lalaking sumalo sa lahat ng galit para sa kanya ay tuluyan ng kinuha ng tadhana. Hawak ni Veronica sa kanyang nanginginig na palad ang singsing na regalo nito sa kanya.
habang ang mga luhay walang patid ang pag-agos sa kanyang mga pisngi. Ang kanilang kwento ay natapos ng hindi man lang siya nakapagpaalam. Makalipas ang 3 buwan, dinalaw ni Veronica ang mansyon ng mga De Chavez. Ang dating masayang tahanan ay binalot ng pangungulila. Ngunit na makita ni na Doña Elena at Don Amado si Veronica, pilit nilang binuksan ang kanilang mga bisig para sa dalaga. Veronica anak, basag ni Don Amado sa katahimikan habang nakaupo sila sa sala. May inilapag siyang isang makapal na brown envelope sa lamesa. Alam naming napakabigat ng dinala mo dahil ganoon din kami. Pero bago nawala si Tristan, isang bagay lang ang palagi niyang sinasabi sa amin na gusto niya siguradong ligtas at may magandang buhay ka. Dito, umiiling na saad ni Veronica. Hindi ko kayang tanggapin ng anuman. Ang 1 milyong piso na ibinigay niya sa akin noon, naroroon pa rin po sa bangko. Ibibigay ko po sa inyo. Hindi, iha. Pagputol ni Doña Elena habang hinahawakan ng kamay ng dalaga na may labis na pagmamahal. Hindi ka namin pababayaan. Hindi dahil sa isang kontrata, kundi dahil itinuring ka na naming sariling anak. At dahil mahal ka ng anak namin, mahal ka rin namin. Pinuksan ni Don Amado ang envelope. Ang 1 milyong pisong iyon, kasama ang karagdagang pondo mula sa amin, ay itinalaga namin para sa iyo, hindi para sa kasal, kundi para sa iyong pangarap. Naghanda kami ng isang property sa bayan para sa isang negosyo na alam naming matagal mo nang gustong simulan. Ito ang magiging panimula mo. Napaiyak muli si Veronica, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong matinding pasasalamat. Sa gitna ng trahedya, nakita niya ang kahulugan ng pamilya na matagal nang ipinagkait sa kanya ng mundo. Makalipas ang 2 taon, isang sikat at matagumpay na cafe at flower shop ang nakatayo sa sentro ng bayan, ang Tristan's Garden. Ang buong paligid ng shop ay napapaligiran ng malalagang dwarf santan na may nagtitingkaran na pulang mga bulaklak. Nakatayo si Veronica sa harap ng counter, maayos ang suot at may ngiti na sa kanyang mga labi habang inaasikaso ang mga mamimili. Hindi naging madali ang magpatuloy, ngunit ang negosyong ibinigay ng mga De Chavez ay naging tulay niya upang makabangong muli. Isang hapon, matapos ang abalang araw, lumabas si Veronica sa maliit na veranda ng kanyang cafe. Tumingala siya sa malawak at asul na langit habang hawak ang kwintas kung saan nakasabit pa rin ang singsing na ibinigay ni Tristan. Tristan, bulong niya sa hangin. May kasamang payapang ngiti. Tingnan mo ako ngayon, hindi na ako nag-iisa. Ang pamilya mo, pamilya ko na rin. At ang pag-ibig na iniwan mo, iyon ang naging lakas ko para mabuhay at magpatuloy. Natutunan ni Veronica na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa kamatayan. Hindi man sila nagkasama sa mundong ito. Ang pamanang iniwan ni Tristan, ang pagmamahal, ang pamilya at ang bagong simula ay habang buhay na mananatili sa kanyang puso, magsisilbing gabay sa bawat bukas na kanyang hinaharap. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Tristan at Veronica. Sana ay nagustuhan ninyo ang kanilang kwento. Hindi man laging may masayang pagtatapos ang pag-ibig, ito ang realidad ng buhay na ang tunay na pagmamahal ay nananatili kahit sa kabila ng pagkawala. Hanggang sa muli, maraming salamat po.